Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, nasa thumbnail po natin, umamin na si Aimee. Naku, naiyak si Vice President Sara Duterte. Nasyak sa utos ni Senator Aimee. Naku, nakakilabot ang nangyari. BP Sara, delikado na. Yan mga kababayan, patungkulturihan ng ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. At dahil nga po yan mga kababayan, ito i-share din po natin itong balitang ito, no? Nako, mula po sa sa ABS-CBN News. Ipapakita po natin itong kaliwat kanan, no? Na mga ginagawang pag-uorganisa, no? Na mga makakaliwang grupo. Mga rally, mga kababayan, na kung saan sinisigaw nila. Bukod sa kahapon po na ipinakita natin na Protect BBM yung sinasabi nila at demokrasya. Ngayon naman po talagang lantaran na po ito. Impeach Sara now. Yan Yan po ang yan po ang kanilang sinisigaw. Mga wala pala ito Tingnan nyo Mamaya, papakita ko mamaya mga kababayan. Bigyan po natin ng reaction to. Talagang mabubutata sila ni mamaya. At ito pa mga kababayan, i-share din po natin. Nako, itong si Speaker Romualdez ay nagpa-practice na ba ito? Practice na ba ito? Totoo na ito. Kasi mga kababayan, pambihira po natin makita ang isang House Speaker, no, ng Kongreso na eto mamaya ipapakita ko. Parang nagpa-practice na po siyang maging presidente. Yan mga kababayan, at eto pa. President Bongbong Marcos Jr. Sinasabing ang Pilipinas mas safe, no? Under po sa kanyang administrasyon. Mamaya mga kababayan, patutunayan po natin kung talaga bang safe ang Pilipinas under Marcos administration. Okay? At ito na nga mga kababayan, simulan na po natin dito po sa eto. Yan po yung sinasabi kong mga nagrarally, kaliwat ka ng rally mga kababayan. Tingnan nyo naman. Anak bayan po ito Yung kahapon, ewan ko kung anong tribo yun. Hindi pala tribo. I'm sorry to our mga kababayan natin na mga tribo, no? Hindi po tribo. Ano ba matatawag natin sa kulto? 'Yan. Hindi ko alam kung anong kulto 'yun. Ito, kulto po ito ng anak bayan ngayon. Nagproprotesta po sila diyan. Ang sinasabi nila kanina, tingnan niyo po. Impeach Sara now. Sara now lang yung inano nila pero yung sa tarps nila, tingnan niyo. Isasumin natin Yan Duterte ikulong, Marcos singilin, no? Yan Free all political prisoners. Yan. Pero alam niyo mga kababayan, wala talaga ito. Wala sa hulog. Tingnan niyo kung sa bagay, singilin lang kasi ang sabi sa kay Marcos, no? Kay Vice President Sara Duterte ikulong. Nako talaga. Sino kaya ang nagpakulong ng pakulong ngayon sa administrasyon ito, di ba? Itong sa Tuwadcom, nakakampin ng administrasyon, pinapakulong po yung mga kinukontent po yung mga tauhan ni Vice President. So, can we consider it as a political prisoner, mga kababayan? Di ba? Wala sa hulog ang mga ito Yung iba nakatakip pa yung unang pinakita ko. Ito, mga bata pa ito, mga kababayan. May nag-comment nga no? Kasi mga scholar yata ito sabi po na nag-comment, sayang lang. Sayang lang po ang aming tax na ginagamit sa pagpapaaral sa mga hinayutak na to. Totoo naman di ba? Sayang lang po talaga kasi hindi po nila ginagamit sa maging scientist na lang kayo. Huwag na kayong maging realista. Yan mga kababayan, di ba? Sayang po yung pera ng taong bayan kung yun lang po ang gagawin niyo. Ano ang masasabi niyo dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po at eto pa.
Ito yung sinasabi kong nagpa-practice na ba? Si Speaker Martin Romualdez, di ba? Yan o. Bihira po tayong makakita ng isang House Speaker ng House of Representatives, no? Na ganito ang ginagawa. Mostly mga kabayan, ang nakikita lang po natin ganito, ang gumagawa nito presidente po, di ba? Si former President Duterte, nakikita natin ganyan, di ba? Yan. Pero dito sa administrasyon ito, mukhang nagpa-practice yata itong si Tambaluslos na maging presidente na. Ano sa palagay niyo po mga kababayan? Dito sa picture na ito, tingnan niyo naman. Grabe. Di ba sabi nila, eto mismo sa kanila galing diyan kaya sino ba itong si Jay Kung Hoon, di ba? Representative Jay Kung Hoon na sila ang gumagawa ng mga batas. Kaya nga nasa legislative branch sila. Pero itong ginagawa ni Tambaluslos, I think this is more on executive branch na ito no? So bakit? Well, anyway, hindi na tayo magtataka kasi yung ibang ginagampanan ng isang presidente, siya na po ang gumagawa. Wala kasi siyang gagawin sa kamara, no? Hindi pa ako nakakita, mga kababayan, na itong si Tambaluslos ay sumali sa anumang committee. Diba? Sa bagay, siya speaker, diba? Pero what I'm trying to point out, mga kababayan, nasa legislative branch po sila, no? Kung doon po kayo inassign ng taong bayan, sana magtrabaho po kayo. Gumawa kayo ng mga batas na makakatulong sa mga ordinaryong Pilipino, di ba? Hindi yung parang presidente na rin kayo. Ang lumalabas tuloy ngayon, 2 ang presidente natin. Hindi lang 2, 3 pa. Diba? Hindi lang 3, pang pamilya pa. Parang naalala niyo po yung mga kababayan, yung alcohol, di ba? Yung yung commercial, no? Hindi lang pang pamilya pa. Yan. Well, anyway, mga kabayan, ano po ang inyong masasabi dito kay Tambaluslos na nagpa-practice na maging presidente? I-comment nyo na lang po. At ito mga kabayan, President Bongbong Marcos Jr. Tingnan nyo po, Philippine Star. The Philippines is safer and the people are more secure than ever under President Bongbong Marcos Jr. Yan mga kabayan, no? Yan pong sabi ng Palasyo. Philippines safer under Marcos. Totoo ba? Ayan mga kababayan, bago ko pakita yung sinasabi kong ebidensya that I think this is a false statement, no? Tatanungin ko na lang kayo. Kasi mas maganda kung kayo ang tatanungin natin kasi we, di ba? We ordinary people, Pilipino, tayo talagang nasa ground, no? Tayo ang makakapagsabi kung safe or hindi ang isang lugar. Sila, hanggang lang yan Yung mga, for example, president, hanggang records lang yan. Safe dito. Malay mo kung inilagay dyan ng mga tauhan mo, safe para hindi sila ma-criticize, di ba? Mga kablo, di ba? Kaya tayo makakapagsabi na safe ang Pilipinas, safe po ang ating community because we are the one na nandun talaga sa grounds. Diba? Etong mga ito, hindi na nga siguro ito pumupunta sa mga barangay. Pumupunta lang ito sa mga barangay pag eleksyon. Mostly, lang ito sila, nakaupo lang ito sa kanilang malalamig na opisina. Diba? Ito po ang ebidensya na hindi po talaga. This is so wrong, mga kababayan, at ito. Yan, nakikita nyo po ba yan mga kababayan? Siya po ay isang Amerikano. I think this is a vlogger mga kababayan Zamboanga Cops confirm death of kidnapped American. Yan mga kababayan. How can you say? No? Now we are the safest, no? We become safer under Marcos administration. Hindi lang po yan.
Ito lang yung ipinakita kong example, mga kababayan, na balita. No? But you can research more. Diba? Napakarami pong nangyayari ngayon. Ha? May ano nga ako ha? Grabe yung ano kong balita, no? Nabasa. Yung bata, mga kababayan. Ha? Ginahasa po. Walang hiya. Ginahasa po ng kanyang ama. PI ka. Kaya dapat sa'yo kung sa panahon ka ni Pangulong Duterte, yung nanggagahasa ng anak. Di ba nabalitaan nyo, mga kababayan, yung in-report sa mainstream media? Hindi ko lang hindi ko lang na-prepare kasi hindi ko naman inakala na masasabi ko yun ngayon. Ha? Hindi ko lang na-prepare yung yung balitang yun. Pero grabe. Maybe guys, mga kababayan, napanood nyo yun at nabasa ninyo. Nakakakilabot, mga kababayan, ang nangyayari sa ating bansa. Tapos sasabihin nyo, naging safe tayo sa under Marcos administration. PI ninyo. Bata, ganun ginawa ninyo. Kung ikaw man ngayon ay isang ama, isang magulang na nanonood, maaaring parehas po tayo ng iniisip. Kung sa panahon yan ni Pangulong Duterte, alams na. Yan. Well, anyway, mga kabayan, ano po ang inyong reaction dyan? I-comment nyo na lang po at eto. Panoorin po natin to at bigyan natin ng reaksyon. Breaking news, grabe to. Vice President Sara Duterte naiyak sa pasabog ni Senator Amy Marcos. Kumanta na. Eto, mga kabayan, panoorin po natin at bigyan natin ng reaksyon. Ito ang nakakagulat. Oras na gipitin ninyo si Vice President Sara Duterte. Kayo na mismo ang humahanap ng sarili ninyong disgrasya. Ito ang naging babala ng presidential sister at senator na si Amy Marcos na makabayan black member at ilan pang individual na magsampa na rin ng reklamong impeachment laban sa Vice President na si Sara Duterte nitong nagdaang araw December 4, 2024. Sa pangunguna ng mga makabayan black members na sina Franz Castro ng ACT Teachers Party List Representative Arlen Brosas ng Gabriela at Raul Manuel ng Kabataan. Tila kasama pa nila ang higit pa sa 70 individual na tila naniniwalang dapat raw mapatalsik sa pwesto ang Vice Presidente Inday Sara Duterte. Ngunit ang naging babala ng senadorang si Amy Marcos sa lahat ng mga tila sinusubukan at gigil na patalsikin ang Vice Presidente sa lahat ng tila pakikipag-ugnayan di umano sa mga sakim sa kapangyarihan, hindi raw ito magtatagumpay. Lalo't ang mga kalaban nila ay ang 32 milyong katao na nagtitiwala kay Vice President Sara Duterte bilang mahalal at second highest officials of the land. Pero bago ang lahat, mga ka-update, kung bago ka pa lamang sa aking channel ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-click ang notification bell para mas updated ka sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At ito na nga mga ka-update. Sa nasabing balita, tiniyak rin mismo ng senadora na mas kakampihan ng taong bayan ng Vice Presidente Inday Sara Duterte. Halatang pinagtutulungan ng mga kongresista at ilang pang mga politikong atat na atat maging Pangulo. 32 milyong kataong bumoto kay VP Sara. Handang-handang makipagpartagulan para patunayang hindi ang Vice Presidente ang salot sa bayan, kundi ang mga taong tila nanggigipit sa kanya para lamang sa kakarampot na kapangyarihan. Hindi man diretsahang pinangalanan, ngunit sa pulsa naging pahayag ng senadorang si Amy Marcos ang ACT Teachers Party List Representative na si Franz Castro na isa sa mga mambabatas na tila sinabi magkakaroon di umano ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sa naging pahayag ng senadora ay tila sinabi nitong gulo ang hinahanap ng ilang mga lawmakers kung kanilang ipipilit ang di umano'y matunog na pagpapatalsik sa Vice President Sara Duterte sa kanyang pwesto. Sa naging pahayag ni Senator Amy Marcos, sinabi nito na kakalabanin ng mga mambabatas ang 32 milyong katao na bumoto at naniniwala kay Vice President Sara Duterte at nagbigay sa kanya ng mandato bilang maging ikalawang Pangulo ng bansa. Hindi tuloy maiwasan ni Senator Amy Marcos na batikusin ang mga di umano'y mambabatas na gigil
Sa di umano'y nilulutong impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, bukod sa ACT Teachers Party List representative na si Franz Castro, tila pabor di umano sa impeachment case laban kay BP Sara ang mga kapwa makabayan block member nito, tulad ng Gabriela Party List representative na si Arlen Brosas at kabataan Congressman Raul Manuel. Dagdag pa ng senadora, wag raw hahamunin ng mga mambabatas na ito ang 32 milyong katao na bumoto kay Vice President Sara Duterte last 2022 election, at tila gulo ang hinahanap ng mga ito at posibleng mahati pa ang maraming Pilipino. Matapos mabigo sa isinusulong na charter change, tila naging matunog na sa Kongreso ang pagpapatalsik kay BP Sara sa pamamagitan ng impeachment, at di umano'y kapag nangyari ito, posibleng ang House Speaker na si Martin Romualdez ang papalit sa pwesto ni BP Sara. Ngunit tila hindi raw papayag ang marami sa ating mga kababayan na naniniwalang si Vice President Sara Duterte lamang raw ang isa sa mga politikong tunay na naglilingkod sa bayan, hindi tulad ng mambabatas na tila inuuna ang kanilang sariling kapakanan. Kaya nang lumabas ang naging balitang ito, ay hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa nga sa kanila, kung madaliin ang impeachment sa Congress, sana madaliin din sa Senado na ibasura ang impeachment. Makukulong kayong tatlo, Castro, Brosas at Manuel, pagdating ng takdang oras. Ang mabuting tao pinagpapala ng Diyos, hindi magtatagumpay ang masasama. God bless BP Inday Sara and the Philippines. Hindi lang po 32 milyon, dahil yun lang po ang bumoto. Hindi pa kasama ang mga kamag-anak na minor during that time. BP Sara lang po ang nararapat sa posisyon na yan. At pagdating ng tamang panahon ay siya ring maging presidente ng bansa. End quote. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon. Yan mga kabayan, tama po yung sinabi kanina na hindi lang po 32 milyon. Kasi ito mga kabayan di ba may mga loyalista na po. Mga loyalista na nagising na, no? Bukod po sa 32 milyon, no? Makukuha po natin yung mga BBM supporter na gising na. Yung sinasabi kong gising na yung mulat na sa mga ginagawa na korupsyon ng gobyernong ito, panggigipit ng gobyernong ito. So meaning more or less marami tayo, di ba? Wala na sigurong matitira sa kanila. Talagang tayo mga kabayan, aminado naman tayo, no, na bumoto rin tayo kay President Bongbong Marcos Jr. due to naging kay Vice President Sara Duterte, no? Binoto po natin yan dahil nabudol nga tayong lahat, diba? Grabe po. Yan, kung ikaw ay isang loyalista na hindi pa po nagigising hanggang ngayon, nako, mag-isip-isip po kayo para sa kapakanan ng inyong pamilya, ng inyong mga anak, apo, kung meron man. Kung wala, kung nag-iisa ka na lang talaga, pwede ka nang makapagdesisyon na, sige, ako na lang naman pala. Dito na ako mamatay sa pagiging BBM supporter, no? Pero kung you're still thinking of the future, no? May chance ka pa. Eto mga kaban, yung ito naman, yung papakita naman dito, no? Kaliwat ka ng rally. Eto, pakinggan natin to. Ngayon, mantakin po ninyo, ito pong grupo daw na di umano taga-suporta ng AKAP. AKAP. Hindi, taga-suporta daw ni BBM. Ang sumisigaw isa lang. Dito po kalat po kayo sa social media na meron pong nagaganap na rally, Protect BBM. Sama ba't pinoprotektahan nyo si BBM? Ano nangyayari dyan? Protektahan nyo siya, baka ma-overdose yan. Yung mga nasa paligid ni BBM, bantayan nyo yan. Anyway, mga kareaksyon, ito na, simulan na natin, at iingin din natin ng salaysay itong si Senator Atty. Sal Panelo. Marami daw nangangamba o kinabahan, sabi ng mga mga bayarang vloggers. Kinabahan daw yung mga DDS vloggers. Kinabahan daw yung mga kilusan ng maisog. Kinabahan daw yung taong bayan dahil may rally para kay BBM. Alam nyo, nung narinig kong may rally para kay BBM, sabi ko, matingnan nga yung mga itsura ng mga tao.
Hanggang anong oras kaya yung rally? Matapos kaya ng alas 5 yan, siyempre alas 5, tapos na yung trabaho, di ba? Uwi yan na. O pinaka-maximum niyan alas 6. Di ba? Yan bang mga yan ay may dalang pulang bandila? Leaders ay kinausap ko ng Presidente. Oo, Ang sabi daw nila- sandali lang. Alright. Dito po mga ka-reaction, makikita po natin dito kung may dala-dala silang mga pulang bandila. Sinasabutay na naman ako ng mga loyalista. Ang ibig ko po sabihin dito, pag may nakita kayong mga pulang bandila na para mga komunista, yan po ang tinatawag nilang ano. Di ba? Ngayon, mga ka-reaction, doon sa rally, para sa ating VP Sara Duterte at para sa bayan, wala kang makikita ganyang kulay na bandila. Bawal ang mga komunistang terorista dyan sa rally ni VP Sara. So yan mga kabayan, isa lang po ang gustong iparating na reaksyon na TVPH yan mga kabayan, subscribe nyo na. At isa lang po ang gusto niyang iparating sa atin, no. Ang mga ito, no, ay hinakot mula sa kaliwa pa kanan mga kababayan, para mag-organize ng ganito. Yung pinakita ko nga last, di ba, kahapon, di ba, mga nakatakip pa ang mukha at nagpakalbo at sumisigaw ng demokrasya. And nakalagay sa nila, support BBM. Yan, protect and support and protect BBM. Pero nakatakip po kanang mga mukha. Ang tanong, bakit po? Di ba? O dito naman, para namang ito ang daming bandila mga kabayan na pula at dilaw. Ha? Nako po, dapat bandila ng Pilipinas kasi si President Bongbong Marcos ang sinusuportahan ninyo. President Bongbong Marcos Jr. represent the Philippines, no? Hindi lang kayo. Dapat hindi lang yung mga bandilang ganyan eh. Ang ganyang mga bandila nakikita natin sa mga rally po nila Arlen Brosas, Manuel Castro, di ba? So, ibig sabihin nito mga kabayan, baka doon sa kanila galing ang mga ito. Pinahiram lang. Diba? Baka galing ito kay Franz Castro at sa mga kasamahan niya. Pinahiram lang para mag-rally. Hindi pahiram I think may may kapalit dyan mga kababayan. Hindi pwedeng ganun ang hiram lang ng hiram. Yeah? Well, anyway mga kababayan, ano pong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito, i-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.